Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat at kahit pa paano ito nakapagawa na naman tayo ng video patungkol sa Chicago Bulls. Ilang araw ng puro talo, but this time nanalo po ang Chicago Bulls versus sa Milwaukee Bucks. Yes, 120-113 overtime. Yan po ay dahil kay Alex Caruso sa kanyang 3-pointers, kaya naitabla yung laban na yan. Maganda yung pagkakatira niya, pumasok at nabuhayan ang arena ng United Center. Una lang, no, medyo napansin ko yung uniform o jersey, no, yung pantaas ng Chicago Bulls ay isa sa pinakapangit na uniform na nakita ko na suot ng Chicago Bulls. So, para sa akin, hindi ko siya gusto. Baka kayo gusto nyo, pero kung makikita nyo, napakasagwa, napakapangit. But anyway, maganda yung pinakita. 10 players lang po yung naging parang naglaro sa Chicago Bulls, no, gawa ng itong si Zach LaVine at si DeMar DeRozan ay injured po, at yung iba po nilang players ay hindi na po nakapaglaro dahil nga doon sa laban ay medyo dikit. Sa pinakita naman ng Chicago Bulls, maganda yung mga kanilang scoring, no? Halos sa 8 sa kanila ay double digit yung score. Ayo Don Sumu, isa sa mga young players at promising dito sa Chicago Bulls. Sana mag-develop talaga at makapick up ng mga minutes itong ating mga young players. Nikola, nagpakita siya ng magandang kanyang abilidad, double-double with 29 points. At of course, itong si Coby White ay talagang patuloy ang improving ng kanyang pagiging point guard dito sa Chicago Bulls. Patrick Williams, maganda rin ang pinakita. Akala ko talaga na busted na itong si Patrick Williams, pero nakakabawi siya ngayon. Nagpapakita siya ng gilas. Medyo sablay lang yung mga 3 points niya, 0 out of 4 yung kanyang 3-point attempt, pero talagang ganyan. But at least as a team, no, medyo masigla yung paglalaro nila today, and makikita nyo nagkakaroon sila ng parang magandang chemistry without the superstar, no, Zach LaVine and itong si DeMar DeRozan. So they have to play kung anong meron sila, and they step up the game dito po sa laban na to. Yung kanilang bench naka-score ng total ng 31 points, importante yan, at yung energy na naibigay nila at naitulong nila, kaya po nanalo itong Chicago Bulls. And hindi ko na talaga gusto yung Chicago Bulls uniform. Kung makikita nyo ay masagwa talaga. Sana sinuot na lang nila yung dating traditional Chicago Bulls na yung toro, di ba? Yung talagang Bulls. So ilang araw na ang laging talo, no? Ilang laro na ang talo, sunod-sunod na talo ng Chicago Bulls. Kaya medyo nakakalungkot manood, pero at this time masigla at maganda po yung naging laban nila. Sana laging ganyan, makapick up ng mga panalo aming Chicago Bulls para naman maging competitive sila kahit pa paano, at makapick up ng minutes itong mga young players. Si Phillips, yung kanilang rookie, maganda rin po yung pinakita. So also yung kay Kai Sotto, hopefully magkaroon na rin tayo ng mga update, no? Dahil yung ating pambato ay nagpa-practice na dyan sa Hiroshima Dragonflies. And balita ako, December ay makakapaglaro na ating pambato. So excited na po ako at makita natin yung mga highlights na ibibigay sa atin ng ating pambato. Sa mga fans ni Kai Sotto, mabubuhayan na naman tayo, and sana makabalik tayo sa panonood sa ating pambato si Kai Sotto, para naman masuportahan natin yung ating parang anak-anak na ng basketball ng Pilipinas, itong si Kai Sotto. And sana talaga makarating siya one day sa NBA at may pagmalaki niya yung ating bandila na kaya natin bilang isang tubong Pinoy na makapaglaro sa isang pinakamalaking liga dito sa buong mundo. So yun lamang mga kaputos, maraming salamat po, and God bless you all. I hope you have a good day, at yung inyong paghahanda para sa holiday dito sa darating na Kapaskuhan at pagbagong taon ay sana wala pong masamang mangyari at masamang sakuna sa atin lahat, at puro kasiyahan lang at blessing sa ating mga kapamilya. So yun lamang po mga kaputos. Thank you so much, and you have a wonderful day. Bye-bye!